Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sang Webes, Mayo 14, tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita, JP Hervas, kagkaroon sa aton mga headlines. Pagparagtag sang CRA sa mga PUJ drivers sa Bacolod City, nagsugod na. Heat-related incident sa syudad sang Iloilo, nagsaka sa 569 subong nga Mayo. 25 ka barangay sa syudad nga posibleng mapektuhan sang water shortage bangod sa padayon nga init, hugot nga ginabantayan sang Iloilo City Government. Assessment sang ilang nga bubon kag water source nagapadayon. 1,000 nga family food packs gindala sa Isla Gigantes bilang kabahin sang pagsiguro sa madasig nga pagresponde sa disaster-prone communities sa tion sang kalamidad. DOST Negros Island Region may bag-o na nga Regional Director. Kag DAR NIR naghiwat sang Arbo Cooperative Registration Caravan com one-stop shop. Ahensya nagparagtagman sang duha ka cargo truck. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:10 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkaroon sa detalye na sang mga balita. Pagparagtag sang CRA sa mga PUJ drivers sa Bacolod City ang nagsugod na. Ang detalye sang balita sa report ni Lodi Marian Grace Arenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-umpisa na ang pagparagtag sang cash relief assistance sa Department of Social Welfare and Development para sa mga PUJ driver sa Bacolod City Webes, Mayo 14. Nagiwat sang unang adlaw sang payout sa SM City Bacolod ang Department of Social Welfare and Development of DSWD Negros Island Region o kon DSWD NIR. May masobra sa 2,000 ka mga PUJ driver nga ginalauman makabaton sang 5,000 pesos nga CRA sa syudad. Pahayag sang regional office agud masiguro ang epesyente nga pagparagtag hiwato ng payout sa 3 ka schedule agud malikawan ang pagdinaguso kag masiguro ang safety sang tanan. Ang pagparagtag sang CRA kabayan sang direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang sektor sang transportasyon nga apektado sa pagsaka sang presyo sang petroleum product. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang iban pang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. heat-related incident sa syudad nagsaka sa 569 subong nga Mayo.
suno sa Iloilo City Health Office. Ang detalye sa balita sa report ni Emerald Santiagudo. Radyo Pilipinas Report. Naglabot sa 47 degrees Celsius ang na-record na pinakamataas na heat index sa syudad sa Iloilo. Senator Patricia Ann Constantinopla, meteorologist ng Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office, nag-record ang 47 degrees Celsius na heat index sa Mayo 7. Ginpayag niya na ang masaming batyagan na heat index sa syudad yara sa extreme caution category nga yara sa 32 to 41 degrees Celsius. Kag danger level category nga yara sa 42 to 51 degrees Celsius. Dugang niya nga ang extreme heat na nabatsyagan sa syudad bangod sa urban heat island effect. Sa diin, mas nagtataas ang temperatura sa mga urban area kung ipaanggid sa rural areas. Suno sa mga pagtuon ang urban heat island effect batyagan sa urban areas, bangod ang mga structures na ara sa urban areas himo sa semento, asfalto, steel, bricks kag madulom nga mga atop sa urban buildings. Ang mga madulom nga butang ang naga-absorb sang wavelengths sang light energy. Kung sa diin gina-convert ini sa init, rason nga mainit kag nagataas ang temperatura. Kung basahan ang forecast ang pag-asa ginpayag ni Constantinopla nga may 79, tugtog 80% nga posibilidad nga maeksperiensyahan sang punsod ang El Nino, partikular sa bulan sang Hunyo tugtog Agosto. Sa sini nga mga tinion, ginalauman man nga masaka pa ang heat index sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Analysis sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nagsaka sa 569 ang heat-related incident na record sa syudad sa unang bulan sang Mayo. Sandigini sa datos ng Iloilo City Health Office, suno kay Dr. Jennifer Castro, Assistant Department Head 2 sang City Health Office, sa nasabit nga numero pinakamadamo ang upper respiratory tract infection nga nagdangat sa 246. 117 naman ang hypertension, 71 ang pneumonia, 43 ang skin disease, 22 ang conjunctivitis, kag pulo ang bronchial asthma, pulo ang chickenpox, kag 6 ang acute gastroenteritis kag dengue. May na-record mga duha ka insidente sang heat exhaustion. Mas mataas ang na-record nga heat-related incident sa unang semana sang Mayo 4 tubtob Mayo 8 kung ikumpara sa 355 ka heat-related incident nga na-record sang Abril 7 tubtob Abril 30. Ginpahay ni Castro nga bangod sa mainit nga panahon, tamaan ka mala ang palibot, madamo sang yabok kag badasig ang pagtuhaw sang bakterya. Gani madamo ang nagaubo kag sipon, rason nga madamo ang na-record nga respiratory tract infection. Bangod sini nagpadugyan ang CHO sa publiko nga likawan nga magwa halin alas 10 sa aga tubtob alas 3 sa hapon. Dapat man nga i-regulate ang mag-hydrate o kung mag-inom sang tubig. Lakip naman sa mga programa sang Iloilo City Government ang pagpasalyog pa sang ilang heat awareness campaign pinaagi sa Heat Exposure Awareness Talks sa pagpanguna sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kung sa diin may 48 ka barangay ang nakapasakop sa nasambit nga inisyatibo. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagigabalita, 25 ka barangay sa syudad nga posible maapektuhan sang water shortage bangod sa padayon nga init, hugot nga ginabantayan sang Iloilo City Government. Assessment sang ila mga bubon kag water source nagapadayon. Nagabalik si Emerald Santiagudo para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Yara sa close monitoring sa Iloilo City Government ang 25 ka barangay sa syudad nga posible maapektuhan sa water shortage bangod sa padayon nga init kag ginapaabot nga epekto sang El Nino. Sino kay Engineer Neil Ravena, Head sa General Services Office,
o kung GSO kag Executive Director sang Iloilo City Crisis Management Council kung basehan ng City Disaster Risk Assessment ang 25 ka barangay. Ang lubos nga maapektuhan kung magkulang ang water supply. Kalabanan sa mga barangay nga ini yara sa waterfront areas. Ginalakitan ini sang Santo Domingo, Suok, Kalaparan sa Arevalo. San Jose, Rizal, Palapala 1, Meloluni, Veterans Village, Rima, Rizal, Ortiz, kag Zamora, Melissa sa City proper. Banuyaw, Baldosa, Hinaktakan, Tikog, San Isidro sa Lapas, Pagbukan, kag Navais sa Mandurriao, Bituon, Balantang, Buntatala, Kamalig, Lanit, Tagbak, Tagsubak, kag Takas naman sa Distrito Sangharo. Sunod kay Engineer Ravena nagapadayon ng ilang assessment sa mga bubon, kag iban pa nga water source sa mga nasambit na barangay. Gimpayag niya nga may paglubo na sa water level sa water sources sa syudad, apang hindi pa ini makabig na yara sa alert level status. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagigabalita, 1,000 nga family food packs gindala sa Isla Gigantes, Carles bilang kabahin sa pagsiguro sa madasig nga pagresponde sa disaster-prone communities sa tion sang kalamidad. Nagabalik si Marian Grace Araneta para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Report. Nagdala sa 1,000 nga family food packs ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Barangay Gabi, Isla Gigantes sa Carles bilang kabahin sa pagsiguro sa madasig nga paghatag sang assistance sa disaster-prone communities pananglit nga pagluntad sang kalamidad. Gimpayag ni DSWD6 Regional Director Joselito Estamber nga ang pagpahamtang sa family food packs sa Barangay Gabi kabahin sang last mile strategy sa kag sa direktiba man ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag DSWD Secretary Rex Gatchalian nga dapat may preposition stockpile sa relief goods sa malayo o kon isolated nga lugar bilang preparasyon sa mga large-scale nga emerhensya o kon kalamidad. Dugang pa ni Ario Estamber nga ang family food packs gintransportan ni sa Visayas Disaster Response Center sa Cebu sa bulig sa Philippine Coast Guard. Naghatag man ang regional office ang 300 ka family food packs sa mga hauler bilang kabahin sa Food Forward program. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagigabalita, anay 4-piece Division Chief sang DSWD Field Office 6 nagapungko bilang bag-o nga Assistant Regional Director for Administration. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Araneta. Radyo Pilipinas. Report. Magapungko bilang Assistant Regional Director for Administration o kon ARDA sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang Anay Division Chief sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece nga si Director 3 Belen Gibosion. Isa si Gibosion sa personnel nga newly appointed kag promoted nga nagpamumpa kay DSWD Secretary Rex Gatchalian sining karon lang sa Quezon City. Antes ang i-appointment bilang ARDA, nagpangalagay si Gibosion bilang Division Chief sang 4-piece ang Region 6 sangkapin 8 katuig humalin Hunyo 29 tuig 2018. Magliwas kay Gibosion nagpanumpa man sa Assistant Regional Director for Operations o kon ARDO, Dalia Alimonahid Maria Villosa sang DSWD Field Office 10, Arda Rosel Macadan Rentoza sang DSWD NCR, kag Commissioner Maria Dolores Monfera Rigunan sang National Commission of Senior Citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang DOST Negros Island Region may bag-o na nga Regional Director. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas. Report. Sana sa katungdanan si Dr. Naomi Cosette Luis bilang Regional Director sa Department of Science and Technology Negros Island Region. Naibaluan niya si Dr. Luis nagserbe nga Assistant Regional Director for Finance and Administrative Division sa DOST NIR kag nangin ARD man for Technical Operations sa DOST Western Visayas antes magsaka sa pwesto. Nagsumpa ang bago nga RD kay DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr.
Huwebes, Mayo 14. Gintamyaw naman si Dr. Luis sa mga kaupdanan sa Department of Science and Technology. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Literacy programs ng Iloilo ginpasundayag sa Negros Forum bilang modelo sa mataas nga learner achievement. Nagabalik si Hope Trichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpresenta sa isa ka forum sa Negros ang madinalagon nga literacy initiative sang Iloilo bilang modelo agud mapataas ang learning achievement sa mga bumuluto. Ginpangunahan ni Iloilo Provincial Administrator Dr. Raul Banyas ang hinunanon kung sa diin ginpakigbahin niya ang eksperyensya sang Iloilo sa lokalisasyon kag devolution sang education programs kag kung paano nakabulig ang mapag-o nga liderato sang local chief executives sa pagpanami sang literacy outcome. Suno kay Banyas nga anay man alkalde sang Concepcion, importante ang suporta kag bisyon sang lokal nga lider para maduso ang reforma sa edukasyon. Ginpakigbahin sang provincial administrator ang kadalagan sang proof of concept nga programa sang Iloilo nga ginasuportahan ni Senator Sonny Angara sa idalom sang EDCOM 2 katuwang ang Synergia Foundation kagiban pa nga stakeholders. Halin sa 3 sa kada estudyante nga grade level ready, naglabot na ini sa 9 sa kada napulo matapos ang implementasyon sang programa. Agud mapabilin ang maayo nga resulta, ginpasangkad pa sa karon sang Iloilo Provincial Government ang pagpatuman sang Best Basa Program kag ginaduso ang Provincial Education Management Office o CONPEMO. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang naghiwat sang Agrarian Reform Beneficiary Organization kung Arbo Cooperative Registration Caravan ang Department of Agrarian Reform Negros Island Region o KONDAR NIR. Ang caravan gintambungan sa mga tiglawas ang 47 kabagong Agrarian Reform Cooperative gikan sa naituhay nga banwa kag syudad sang Negros Occidental nga ginhatagan sang Certificate of Registration kag Certification of Compliance sang Cooperative Development Authority kon CDA. Naging palagyan man ang aktibidad para mapatpat sang CDA ang mga bagay nga dapat obrahon sang tag sa kooperatiba agud magpabiling mapag-on ka produktibo ang ila organisasyon. Kadungan sini nagpatigayan man ang DAR NIR sang Project Split Orientation. Nagserve man nga instrumento ang caravan para tigayon nga mapahibalo kag mahatagan sang direkta nga access sa mga agrarian reform beneficiaries sa iban pa nga programa sang gobyerno. Samtang duha ka unit sang cargo truck nagabalor sang kabugusan nga 4.4 million pesos ang ginparagtag sa duha ka arbo gikan sa syudad sang La Carlota kag Bago. Ang pagpabaskog sa mga ARB pinaagi sa pagtukod sang kooperatiba kag pagparagtag sang kagamitan kag makinarya ang pamatud nga wala nagauntat sa pagparagtag sang titulo ang bulig sang DAR sa ila mga beneficiaryo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagperma sa isa ka memorandum of agreement kung MOA ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DAB for Western Visayas kag Negros Island Region kaupod ang University of St. Lasal, Bacolod. Iriagod isa formal ang ila partnership para sa science-based conservation kag protection sang marine mammals kag ilang mga puluyan sa sulod sang Fisheries Management Area 11. Sa idalom sang MOA, ang 3 ka institusyon magabinuligay para sa marine mammal stranding response kag necropsy pati na sa ila capacity building activities sa tuyo nga mapabaskog ang local expertise sa marine mammal conservation. Isa sa mga natutukan ang paghiwat sang Irrawaddy Dolphin Population Estimate Survey nga ginakabig isa ka importante nga buluhaton nga magahatag sang valuable scientific data nga kinahanglanon para sa policy formulation, fisheries management kag conservation planning. Ang nasambit nga MOA ginpermahan na DA BFAR 6 Director Remia Apari, BFAR NIR Director Rene Pareño kag USLS Vice Chancellor for Research and Engagement Dr. Romeo Teruel. Ang pag-formalize ang partnership ang ginapangunahan ni Apari nga nagaserbe man nga chairperson sang Blue Swimming Club National Technical Working Group. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita,
Naglabot o kung nalabot na sang Comelec Iloilo City ang ila target nga numero sa mga botante nga magparehistro sa syudad sang Iloilo halin sa nagsugod ang voters registration. Lapaw na sa 20,000 ang nagdugang sa mga nagparehistro halin sa nagumpisa ang registration sa Oktubre 20 sunod kay Comelec Iloilo City Election Officer Attorney Pinky Tentativa. Sa karon may masobra na sa 306,000 ang registered voters sa Iloilo City kag posible madugangan pa ini bangod sang padayon nga pagparehistro sa piyak sa ginaduso nga postponement sang SK election kag barangay election. Ginpahayag sang Comelec nga 100% ang ila compliance sa tanan nga nakalinyadang aktibidad para sa piniliay sa maabot nga Nobyembre. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang PRO6 Chief General Ligan nakigsapol kay LTO6 Director Gidusban agod istoryahan ang pagpasangkad pa sang kampanya sa road safety. Ang detalye sa balita sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbisita sa opisina sa LTO Region 6 si PRO6 Regional Director Brigadier General Josefino Ligan kabayin sa niya courtesy visit kay LTO6 Director Attorney Jojo Gidusban II. Lakip sa nanging kaundan sa sinapol sa duwa ka mga opisyal ang pagpasanyag pa sang tika nga agud maduso ang road safety campaign, pagpasangkad sang highway operations sa pagpatuman sa nagapangunang alayis dalan. Ginakilala sa duwa ka ahensya ang importansya sang interagency collaboration para sa disiplina sa mga motorista kapag giya agud malikawan ang aksidente sa pagbiyahe. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 500 ka security, public safety, maritime kag emergency response personnel ang magabulig sa pagsiguro nga luwas matawhay kag madinalagon ang Manggahan Festival 2026. Ang task group Manggahan ginabugusan sang 345 ka police personnel, 8 ka Bureau of Fire Protection personnel kag Philippine Coast Guard personnel. Pulo ka emergency medical team members, 25 ka personnel gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Search and Rescue Team, 50 ka personnel sa Provincial Law Enforcement and Public Safety, 7 ka Armed Forces of the Philippines personnel, kag 83 ka Force Multiplier. Agod mapabakod pagid ang ikasarang sa operasyon, nagkalain nga logistical kag mobility asset ang gideploy, lakip ang 18 ka patrol car, 7 ka motorcycle patrol, kag 1 ka Philippine Coast Guard vehicle, 1 ka Philippine Regional Inflatable Boat, kag iban pa nga mga asset. Ang Task Force Manggahan nagapabilin nga malig-on sa pagpasiguro sa isa ka luwas kag malig-on nga palibot para sa mga lokal kag dumuluong nga mga turista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Libra a delegation sa 2026 palarong pabansa ginpaidalom sa pre-departure orientation. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpaidalom sa Comprehensive Pre-Departure Orientation ang delegation sa Western Visayas Regional Athletic Association o CONWIVRA sa 2026 palarong pambansa. Ginpangunahan ni Department of Education Region 6 Regional Director Crisito Eco ang orientasyon nga giniwa sa City of Pasay Arena kaupod sa Dr. Leonico Barredo, Chief sang Education Support Services Division kag Regional Sports Officer, kaupod man si City Mayor Stephen Palmares, kag Grande Palomaria, City Sports Director sang Pasay. Lakip sa tumalambong ang Schools Division Superintendents, Assistant Schools Division Superintendents, Division Sports Officers, coaches, assistant coaches, chaperones kag chairpersons sa nanuhituhay nga technical working groups sa gud nga istoryahan ang preparasyon, koordinasyon kag performance. Ginpatok man sa orientasyon ang transportation arrangement, accommodation plans, health kag safety protocols sang bug-os nga delegasyon. Hiwaton ang 2026 palarong pambansa humalin Mayo 24 to 31 sa Agusan del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagid nga balita, Antique nagpain sa masobra 8 milyones pesos para sa delegasyon sang probinsya sa palarong pambansa. Nagabalik si Hope Torichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
nagpain sang masobra 8 milyones pesos sa Antique Provincial Government para gamiton sang delegasyon sa Antique sa palarong pambansa sa Agusan del Sur sa Mayo 24 tubtob 31 2026 sunod sa post ng Kapitolyo yara sa 8,581,000 ang pondo para sa pagpasakop sa Antique sa National Games pinaagi sa Special Education Fund ukon SEF. 3,150,000 bilang transportation allowance, masobra 1.3 million para sa training allowance, 1.2 million bilang travel allowance, 720,000 pesos sa van rentals, masobra 600,000 pesos sa partisipasyon kag pagkaon, masobra 600,000 pesos naman sa parade shoes, 370,000 para sa parade uniform, 290,000 para sa sports supply, 155,000 para sa playing uniform, ug 124,800 pesos para sa incentives. Sandig sa Kapitolyo, yara sa 105 ang delegates ng Antique, lakip na dira ang masobra 30 ka atleta nga kwalipikado sa palarong pambansa sa gymnastics, badminton, billiard, dance sport, boxing, swimming, tennis, taekwondo, athletics, archery, kag chess. Sa Mayo 17 naman nakatalana nga magpadulong sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa ang Antique delegation. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagig nga balita, 8 ka barangay sa Antique nagbaton sang response vehicle. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa mga response vehicle ang 8 ka barangay sa probinsya sa Antique bilang kabahin sa mga inisyatiba sa Disaster Risk Reduction and Management Council. Katuyuan sini nga mapabaskog ang pagpanghanda sa mga kabarangayan sa kalamidad kag makaresponde sa tion sang emerhensya. Sunod kay Governor Paulo Javier, hepe sang PDRRMC pinaagi sa mga salakyan, mas masiguro nga makalabot ang bulig sa kada tawo nga nagakinahanglan. Pahayag naman ni Mr. Broderick Rain, PDRRMO Chief, nga ang distribusyon sa response vehicle nakabase sa disaster risk priorities agud masiguro ang madasig nga pagresponde. Ang mga nagbato na mo ang Flores sa Kulasi, May Bato North sa San Jose, Villahermosa sa Sibalom, Centro Este sa Libertad, Calian sa Sebaste, San Roque sa Aninii, Poblasyon sa Barbaza, kag Linaban sa Hamtik. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inaagda ang Ilonggo Seafarers nga magtambong sa Family Support Network Orientation and Chapter Formation sa Mayo 16 sa John B. Lacson Foundation Maritime University, Arevalo Hall. Ang aktibidad gahiwaton halin 1:00 sa hapon, tubtob 4:00 sa hapon, libreng ginatanyag sa The Mission to Seafarers Philippines para sa mga luyag para sa seafarer. Pinaagi sa aktibidad, buliga ng mga seafarer nga magtukod sa ilang family support network nga ginabugusan sa mga pamilya sa seafarer agon maghatag sa ila sang suporta samtang nagatrabaho sa kalalawran. Para sa mga luyag magpasakop, mahimo lang nga mag-register sa link nga na-post sa Facebook page sang Mission to Seafarers Philippines. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 28 ka 4-piece beneficiary sa EB Magalona Negros Occidental nakapasar sa Nuletsi Contact Center Services Assessment. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang kapasar sa ginhiwat nga Negros Occidental Language and Information Technology Center, Contact Center Services Assessment sa EB Magalona Negros Occidental ang 28 ka Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece beneficiary. Ang training ginorganisa sa 4-piece municipal link sa koordinasyon sa local government units ng EB Magalona nagatuyo nga pabakudon ang employability kag skills sa mga beneficiaryo kag mga pamatan-on paagi sa paghanas kag capacity building programs.
Ang mga nakapasar kabay sa ikatatlong na batch ang Negros Occidental Language and Information Technology Center Contact Center Services Assessment. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagin nga balita na angkon sang banwas ang Valladolid kag Jesasay Siling Kabarangay ang Zero Open Defecation o kung COD certification. Ini ang resulta sang ilang madilag-on nga pagduso sang proper sanitation kag pag-eliminate sang open defecation pinagi sa Basco nga local collaboration. Ang certification personal nga gindaho ni Governor Eugenio Jose Lacson kaupod si Provincial Health Officer Dr. Gerly Pinungan. Ang Negros Occidental Provincial Government nagsugod sa pagtukod sang 400 ka superstructure kag pagparagtag sang 400 ka toilet bowl sang Hulyo 2025 bilang kabahin sang iya suporta sa ZOD program. Ang lokal nga panguluhan sang Valladolid naghata naman sang ila counterpart nga 400 ka septic tank rason na gud makompleto ang proyekto subong nga Mayo 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nagkabalhag sang 31 ka volcanic earthquake ang FIVOC sa bulkan kalaon sa makaligad nga 24 oras hanig sa bulletin nga ginpagwa sang Huwebes Mayo 14. Naglabot naman sa 755 ka tonelada kada daw ang sulfur dioxide flux sang bulkan sang Mayo 13. Ang banaag o kung crater glow ang nagapabilin nga makita sa baba sang bulkan. Sa gihapon, nakasaka sa alert level 2 ang bulkan kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Las 4:38. Agamayag to, mabalita na tipon sa Radyo Pilipinas News Team. Para sa headliners, buwas mga adlaw sang Huwebes, Mayo 14, tuig 2026. Sa ngalan, sa akon mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie Gaipang sa studio, at Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangintag balita, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.